Ay rin at ako'y samahan ninyo. Meron ho akong ituturo ngayon doon ho sa mga tropa ho natin na bago pala sa larangan ng pagtatataw. Bali, ituturo ko ho sa inyo yun ho proper setup ng lamesa. Sisimulan na ho natin din ay sa pagsusuot ho ng gloves na aray. Arehaw ay yun hong Incraft Brown na nitrile gloves. Arehaw ay galing ho sa Escons na to supply. Pag ikaw ay nakasuot na ng guantes, wiwisikan mo na ng alcohol para nga nalilinis yung ibabaw ng lamesa. Ay di pagkatapos ng wiwisikan, tsaka mo naman uli pupunasan. Sadya hong gaya ng prosesaw. Tapos, kailangan nyo hong ng garnay. Areho ay yun hong tinatawag hong dental vibe. Abay, kailangan rin ho natin ng tape para nga haw sa pangkapay. Kailangan ho natin ng barrier film, tsaka nga haw, kailangan rin ho ng cling wrap. Ay di, arin na nga at wiwisikan na ho uli natin na rin aking lamesa. Tapos, tsaka mo naman lalatagan ng cling wrap. Kung mapapansin nyo naman ho ang ibabaw ng aking lamesa ay meron ho nakalagay na salamin. Ayun ho ang nararapat down. Gawa nga ho ang salamin ay madali hong linisin. At tsaka nga ho, mas maganda ho ay ang kumpara ho sa mga bakal, tsaka nga ho sa mga plastic na lamesa. Kailangan ho ay salamin para nga ho makaiwas ho sa cross contamination. Kung sa ano nga ho, para madali nga ho punasan at linisin. Nung malagyan ko na ho ng cling wrap, aba, ay di lalagyan ko naman ho na rin dental vibe. Para kung sa ano nga ho, hindi ho maglaira at maglatitay. Para kung manabog man ang mga tinta, aba, ay di hindi na magbuburara. Pag nailatag mo na ng maigi yung dental vibe, tsaka mo naman hahapitin na rin tape na aray para nga hakab na hakab at kapit na kapay. Para hindi ho malukot ang dental vibe. Gawa nga ho, dyan ho ipapatong ang mga ink caps. Pag hulukot ang dental vibe, aba, ay di kasagwa hong tingnan. Tsaka nga ho, maaari ho magtumbahan ng mga ink caps. Tapos din sa parteng aray naglalagay ho ako ng tisyaw. Ang silbi ho ng tisyong ayan ho ang pasip-sipan ko ng mga karayom na nakababa dun sa aking hinawan. Speaking of hinawan, aray naman ho ang patungan ko ng mga basukaw. Ayan ho dapat ay binabalutan. Dahil gawa nga ho, dyan ho ay nagsasabog-sabog ang tubig pag ho naghihinaw na ng karayaw. Tapos din naman ho sa bandang aray, din ho ako naglalagay ng babara ng karayaw. Magkabukod pa ho ayaw, iba pa ho yung aking hinawan, tsaka ho, iba rin ho yung aking babaran. Ay baka ho may magtatanaw kung para saan ho yung babara ng aking karayaw. Ayun ho ay nakakatulong ha para hindi ho manigas yung tinta dun sa dulo ng karayaw. Dahil ang karayom ha, pag hinayaan mo nakatiwangwang tapos matutuyuan ng tinta, ayun ho ay nagigisan ho ng pagpurol ng mga karayaw. Tapos ariho naman yung mga ginagamit ka para doon sa hinawan ng karayaw. Magkaiba ho sa dyan sukat na yan. Yung babaran ay maliit, tapos yung hinawan ay medyo malaki. Ari din hong isang aray ang hindi ho nawawala sa akin lamesa. Ari hong double-sided tape na aray. Gawa nga ha, ayan ho ay napakahalaga. Diyan ko ho inilalagay ho yung aking mga ink caps. Kaysa kayo gumamit ng mga petroleum jelly, ang maipapayo ko sa inyo, gumamit na lang kayo ng double-sided tape para siguradong hindi sadya matutumba. Tapos kailangan rin ho natin na ring garnay. Ari ho yung mga disposable na tang depressor. Ayan ho yung mga pansungkit ko sa Achops Glide. Tapos din naman ho sa bandang aray, din ko na ho ipinapatong ang aking tisyaw. Tapos kailangan rin ho sadya natin balutan na ray. Ayan naman ho, common sense lang. Basta lahat ho nang hahawakan ho natin, lahat ho dapat ay babalutain. Huwag na huwag nyo hong ikakatwiran na maliit lang naman ang gagawin natin na huwag na natin balutain. Ay may saglit ko lang gagawin. Ayun ho ang huwag na huwag nyong gagawin. Maliit man yan o malaki, kahit pa inituldok lang, basta lahat ng gagamitin mo sa pagtatataw, lahat dapat ay binabalaut para nga iwas sa cross contamination. Kung hindi nyo ho naiintindihan, pasisimplihin ko ho ang paliwanag. Garnay, kunwari ho'y toothpick, ipantiting amaw. Pwede mo bang ibalik ayan? Pwede mo bang ikatwira na maliit lang naman ang itining ako ay? Isasauli ko na lang yung toothpick at sayang naman. Payag ho kayo nagayaw. Ay di ba ho hindi? Kaya ho, lahat ho nang gagamitin ho sa pagtatataw, dapat ho lahat i-disposable at saka nga ho, dapat ho lagi ibagaw. Gaya ho na rin sa makina. Baka ho may nagtatanong, ba't ba yan ibinabalot pa? Abay siyempre, payag ba kayo nagagamitin sa inyo yung mga pinaglamugian? Ay sa dami ko hong tinatatuan, ay alam naman hindi ko yung balutan at hindi ko ho linisin. Dapat palagi ang iniisip niya yung kaligtasan ng mga kliyente ninyo. Ay siya, pakitahin muna ang bida. Ayaw, ganap na naman ang hayop na ito. Sadya namang hindi mapalingon sa camera. Sa tuwi-tuwi hong ako'y may tatatuan, sadya hong gayan ho katagal ang pagsisit up ko ng aking lamesa. Gaya nga ho ng palagi ko hong sinasabay, wag na wag nyo hong titipirin ang inyong mga kliyente. Kung kayo mismo ayaw nyo nang binabarat kayo ng mga kliyente ninyo, aba, ang mga kliyente ayaw rin na tinitipid rin sila. Paano ka babayaran ng maayos kung ang trabaho mo naman ay hindi mo inaayos? Ibuhos nyo palagi sa mga kliyente ninyo ang 100% ng inyong serbisyaw. Huwag palaging pakabayag, dapat inagbibigay ka din.
ay di naman ho tayo dumakaw sa pag-breakdown ho ng aking lamesa. Kung kanina ang ipinakita ko sa inyo ay yun ho proper setup ng lamesa, ngayon naman ho ipapakita ko sa inyo ang proper breakdown naman ho ng aking lamesa. Ay doon ho sa mga nagtatanong kung ano ho yung kulay dilaw na container na ayun ho ang akin ho Sharps container. Di yan ho sadya nilalagay ho ang mga gamit na karayaw. Para ho safe, hindi yung basta ka na lang magtatapon sa basurahan ng karayaw. Tapos meron ho akong garnay, areho yung keep safe. Areho yung para hong powder na pag inilagay mo sa tinta ay mamumuaw at maninigas. Para ho hindi na ho kumalat at magtaponan ho ang tinta. Ayan ho ay available ho sa Osos Tattoo Supply. Tapos din naman ho sa ating mga disposable na hawhawan. Ayan ho sadya ay nilalagyan ko ng tisyaw para nga ho hindi ho manabaw. Din naman ho tayo dumako sa mga makina. Kung kanina ho aring mga ray binabalutan ka o ngayon babaklasin naman ho natin. Ayan ho yung sinasabi ka na pag hindi ko ho binalutan aba ay di maaari ho magkapitan ho diyan ng mga bloodborne pathogens na pwede ho maging sanhi ho ng mga cross contamination. Ayan at napa-English na naman ho ang bida. Pero sadya naman ho tunay. Ayan ho sadya ang dahilan kung bakit ho binabalutan lahat ho ng gagamitin ho sa pagtatataw. Para nga ho malinis at saka nga ho para ho safe na safe ho ang mga kliyente natin. Ay sa tunay hindi ho sapat yung magaling ka lang magtataw. Dapat ikaw ay malinis din. Napakagaling mo nga magtataw tapos ikaw na may burara, aba, edi wala ray. Palagi niyong iisipin yung kaligtasan ng inyong mga kliyente. Ayan ho igarnay. Kung anong ipinakikita mo sa mga kliyente mo, ayon rin sadya ang isisigaw ng kliyente mo. Gaya nga ho na sinasabi ko ho sa inyo kanina, palagi nyo hong ibubuhos ang 100% ng inyong serbisyaw. Maniwala ho kayo sa akin. Pag ang kliyente ninyo hindi nyo ho tinipid, ang kliyente nyo ay hindi rin kayo titipiray. Ayusin nyo lang palagi ang mga trabaho ninyo at ang mga kliyente na ninyo ang bahalang magpamalita sa inyo. Ay doon naman ho sa mga tropa ho natin na umabot na ho sa parteng ito, ay maraming salamat ho sa panonood at pakikinig ninyo. Ay baka naman ho kayo makakalambing sa inyo. Makikicomment naman ha kung taga saan ho kaya para alam ko naman ha kung saan nakarating ang video ito. At saka ho ari pa, kung kayo naman ho inapadaan lang ha at bago lang ho din sa Facebook page kayo ay makikipindot na ho ng follow. Kung maaari nga ho ay makikilike and share na rin para nga ho umabot sa mga kaibigan at mga kahanggan ninyo. Pagkakahirap rin naman ho sadya mag-edit ay sadya naman pasman ang bibay, kulabo pa ang mata. Ay tangina Miles! Pero ho sa tunay, tayo ho pala'y nagkakahaba na naman ang istorya. Hindi ko ho namamalayan na arehong ibinibida ko sa inyo ay tapos na ho pala.